bagat awa, sapagkat sa 13 taon, labing apat na taon, simple lang yan. Hindi pa kumakatas ang buo mong katawan. Ang unang pinagaling ng Ama, hindi makalakad, nakahiga, nakatakip, kumakatas, binubuhat, nakaupo, nakahiga doon sa kahoy na papag. Wala pa itong dambana. Yaon ang pinakamalala. Napakabaho. Kumakatas, hindi makapanamit. Kumakatas, dumidikit. Tumutulo. Hindi man yun ginamot. Na pagdakay sinabi, halika dito. Si Cecilia, buhay, hindi pa patay. Ang sabi niya, eto, sapagkat kasalukuyang may ginagamot sa loob ng tahanan sa may sala, siya ang tagasalubong. Ate, eka, ayoko pong magpatawag ng apo noon eh. Ate, eka, mayroon po eka ang pasyente. Binalik lang niya. Kung ako lang po, hindi ko na maalala yan. Mayroon po eka ang pasyente nakahiga sa papag na kahoy, nakatakip ng kumot. Parang ketong po eh. Sabi niya, Cecilia, isarado mo ang bibig mo. Sabi sa kanya, sulong, sabihin mo maghintay. Luluwal si Constancia, bumbu pangalan ko. Pinalabas. Alam niyo po ang sinabi lang? Eto lang. Sulong, gawin niyo eka ito sa loob ng 9 na araw. Iuwi na ninyo eka, gawin niyo lamang ito. Kapag sa loob ng 9 na araw, may pagbabago, dalhin niyo eka dito. Ibig sabihin gagaling siya. Wala pang 9 na araw. Ibinalik. Naglalakad. Di po ako nagbibiro. Ang kamay niya'y natutuyo na, ang dito niya'y natuyo na, subalit ang paa na lamang. Kaya naman, yun po ang pagsubok ni kapatid na Maria, sapagkat eto na po, sinabi sa kanya, banyusan, at siya unang kauna-unahang ginamot ng ikmo at apo. Pag binabanyusan nyo, napakabaho ng singaw. Siyempre po, nasa salak, nagdoon po bilang kunching, naririnig ko po ang kapatid ko, pasubali ko itunguhan mo ang kapatid mo at pagwikaan mo. Ginaya, pasubali ko, mahal na kapatid ko, nakakahiya sa pasyente. Ay, naku, ayoko na po talaga. Ayoko na po. Diyos ko po, eka, napakabaho po, eka. Hindi ko po kaya. Iniwanan ako bilang tao. Sabi niya, ay, naku po, talaga po, hindi ko na kaya. Patawarin mo ako, hindi ko na talaga kaya. Sabi niya. Eh, sabi ko, Panginoon, paano po itong tao ito? Binasbasan siya. Sulong eka, pagpatuloy mo at papawin ko yung amoy. Ay, naku, eka, ayoko na talaga ate. Ayoko na talaga ate. Ayoko na talaga ate. Sabi niya po, kala niyo po, napakahirap ng pinagdaanan namin. Pero ba't na ipagpatuloy? Hindi aming gusto yan. Pinatatag, pinatibay ang kalooban. Ikaw, kapatid, subukan mong maligo mag-isa. Ikaw, naaamoy mo na. Ang tao kasi pag naliligo, umuusok. Lalanghap mo yung amoy. Tama ba ka? Pagkatapos eto na. Pasubali ko eka anak, ibilad mo. At yung pasyente na yun, wala pa yung bubong na yan. Yan. Yan sa banyusa na yan, wala pa yan.
Diretso po ito. Wala yang bubong, garahe yan. Doon. Papunta doon. Wala pa yung banyusan. Nagpagawa lang po ako ng parang banyusan doon na tabing lang noon sa ako dahil di ko naman pangarap ito eh. Wala akong pangarap na ganito. Hindi ko pinangarap po ito. At di ko rin alam na ganito ang matutupad at magaganap. Bastang tinuran lang, anak, magtibay ka at magtatagumpay ka. Subalit hindi ko alam kung anong ipagtatagumpay ko. Hindi naman siya sinabing magtatagumpay ako yumaman, magtatagumpay ako ng ganin-ganon. Kundi tinuran lang magtatagumpay ako. Subalit ang damdamin at kaisipan ay lumalaban kapag gustong umayaw at naalala yung mga masasamang ugaling taong pinakikirapan mo. Pinaglilingkuran mo na kung ano-ano pang mga sinasabi, parang utang na loob mo pa. Pag nanaig ang pagkatao mo'y titigil ka. Ayan po ang katuparan. Bakit sinabi yan? Mahal na kapatid. Eto na, nung naglalakad na siya, napakabait ng asawa, nahabagang ama. Babae yun na, lalaki ang nag-aalaga. Ang kasutan parang binalik, ganyan, puti pa ang damit. Nabasahan na ginagamit. Bawat pinagdaanan naman, nilalanggam. Naalala mo ba yun? Purihin ang ama. Sa patnubay naman ng ama, nung unang anibersaryo, dumalo pa. Pero sa patnubay ng ama, hindi ko nasasabing sa patnubay ng ama yon. Hindi na sa ama yung patnubay dahil hindi na makaalala eh. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kung ikaw'y magagalitin at kung ikaw ay nagpapatanaw ng utang na loob, abay minsan ay nasa lubong ko eh. Kala mo ba'y nakaalala? Pero natawa ko. Pagpalain ka ng ama. Sabi ko, bakit po? Ba't pinabatid sa inyo yan? Kung nais nyong maging marapat kayo sa pananaw ng ama, abay maging ganap po kayong magkakatotoo. Ba't baga ito pinakikita? May pasyente matanda, nakapustiso. Buhat-buhat. Hindi ikaw yon. Wala pa rin po ito. Matigas. Hinipa ng ano. De medyo naka sinasalaksak. Kasi ganyan, baka po. Abay, kinakagat ako. Nagising. Cecilia, kumuha ka ng kutsara, Eka. Pinasok kutsara. O sige, Eka, ngatain mo yung kutsara. Buhay ba nga, ma? Alam niyo po, sa pamamagitan ng isang kutsarang tubig, parang natutulog na gumising. At lumakad palabas. Nagmamadali pa. Mga kapatid, ano ibig sabihin sa inyo ng Diyos? Huwag kayong tumititig sa mata nyo at ang isip ninyo'y kung ano-ano nilalaman nito. Ngunit puso nyo'y wala siya. Ilagay nyo siya sa puso nyo nang maramdaman nyo siya kung paano siya kumilo sa buhay nyo. Hindi purong uso nyo lang ang butak ng butak. Putak ng putak. Dasal ka ng dasal, wala naman sa puso mo. Sabihin mo ganito, Panginoon, turuan mo po ako kung paano manalig ng tapat. Panginoon, turuan mo po ako kung paano ako magbago. Hindi yaong tinuturuan ka ng pagbabago. Ano itutuwid mo sa akin? Mabuti ako. Walang mabuting tao, tandaan ninyo. Lahat nagkasala, lahat nagkamali. Kapag nasa pagkatao kay mayabang ka, kapag nasa pagkatao kay palalo ka, kapag nasa pagkatao kay matarik ka, at yan ang inaalis ng Ama. Kaya kapag tinanggap mo siya,
babaguhin ka mula ulo, utak mo, isip mo, hanggang paa. Bakit? Sa dating gusto mo, kung saan mo gustong lumakad, lalakad ka, tutungo ka. Ngunit nang makilala mo siya, nililimi mo ang tinutunguhan mong dako. Bakit? Sapagkat umiiwas ka na ika'y matangay ng pagkakasala. Magnilay kayo, ngunit sa iba, ang kasikatan at pagyayabang, yaon ang gagawin. Kumain ka kami sa ganun. Nagpunta ka ako sa ganan. Namasyal ka ako sa ganun. May narinig pa. Ay, naku, nakarating na ka ako sa Israel. Mamamatay ako, madayaya na ako. Ba, Israel lang pala. Jordan, Jerusalem, Europe. Mababaw. Palalimin po ninyo. Kahit gusto mo nang mamatay sa oras na yon, kung di ka pa nagbabago, baka parusahan ka pa ng ama kahit saan ka pa nakapadpad. Alam niyo po, wala namang di mamamatay. Lahat mamamatay. Subalit ang sinasambit po sa inyo'y eto, ang nais ng ama, mamatay kang naisuko mo ang buhay mo sa kanya at pinikit mo yung mata, hindi ka nagkandadulig. Dahil kay sama ng ugali mo. Ang nais niya ay mabago para maiba ang pananaw mo sa mundong ito. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nakakagalit kapag hindi tinanggap sa puso. Ngunit nakakatuwa kapag inamin mong may mali sa iyong gawa. At yan ang dapat. Aminin mo muna sa sarili mong may mali ka para maitama. Aminin mo munang nagkakasala ka para magsisi ka. Ngunit kapag palagay mo'y mabait ka't mabuti, wala ka nang itatama. Wala kang pagsisisihan. Kat buti mo naman palang tao. Ang wika ng Ama, wala pa ako anak nakitang gayong uri ng tao, kaya't huwag mo akong pagmalakihan. Ang nais ko'y gusto ko ay ito gawin mo. Ang kilalanin ako't tanggapin nang maunawaan mo ang aking sinasabi, sinasambit, tinuturan, hinahayag sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal. O sulong, pangarap mo nagpunta ng Canada, magpunta ka ng Europe, magpunta ka kung saan-saan. Pero hindi mo pinangarap na magbagong buhay. Anong napala mo doon? Mayroon ba? Mata mo na busog. Nadala mo ba ang mga iyon? Hindi. Madadala mo ba ang mga iyon? Hindi. Makukuha mo ba ang mga iyon? Hindi. Kaya paghandaan ang kaluluwang lilisan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Mawawa-nawa ninyo ang aking tinuran, sa gayon mapupatutulan na ng Ama na kayo totoo, tapat sa Kanya. Patotohanan nyo, mga anak niya, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa at galak kayo, sa gayon mawawawa nyo ang mga tumpak at tama't marapat na salita, at sa puso nyo'y mayangkop nyo ang pag-ibig ng Ama, sa gayon ang isip nyo hindi magtatalusir at mag-isip ng masama, kundi pawang kabutihan at magnanasa kayong tukting gawin ng malugod siya sa inyo. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Tayo na po. Buhay po ba ang Diyos?